Okay, hello again class. So ngayon naman, discuss natin yung next lesson about naman to sa XHTML. Ano po? So sa XHTML, i-compare natin sa normal na HTML po, ano? Kung ano po pa yung doc type declaration, explain the different rules, ano po? Then compare HTML and XHTML and construct an XHTML document. So, hindi po ito masyadong mahaba. Magiging parang exit point na lang po ito ng ating lesson for HTML. Kasi po ang sinasabi dito, sa Extensible Hypertext Markup Language or XHTML ay isang stricter na po. Kumbaga, yan ang pinaka general term ng stricter version po ng HTML. Hindi naman po sinabing iba na yung syntax, iba na yung structure, ganun pa din po. Ano lang po ang difference? It is more XML based na po than yung pagiging HTML niya na pwedeng malaki, pwedeng maliit. Hindi na po pwede na po. Yung malaki yung una, maliit yung pangalawa, hindi na po. Ganun na po. Dahil po si XML ay sinasabi po, pag XML dapat well-structured po yung ating mga tags na po sa XML. So, ginagaya po siya ni HTML dito. No po? So, pag po ganyang XHTML na siya, mas compatible po siya with most of the browsers daw. Kasi may mga browsers na hindi mabasa ng maayos yung pag hindi structured ng maayos yung HTML natin. Okay? So, ang sinasabi lang naman po dyan, pag sinabi mong XHTML, may sinusundan lang tayo na stricter rules. Ano? Tulad nito, mandatory po. Dapat meron tayong doc type. Ano po, na dinedeclare natin yung ating document type para po masabi natin sa computer na itong i-run ko, ino-open ko ay isang HTML document. Po. So, try natin sa Phoenix. Ano? So, pwede ka talaga diyang maglagay ng isang XHTML file. So, index2.xhtml. Kung sa index.html, ganyan. Sa normal, ganyan lang po lumalabas. Pag po nag-XHTML ka na, mas marami na pong sinasabi. And then, ano na po, lagi po may lumalabas na errors. Ay naman, kulang ka nito. Ganyan, para ka na pong nagpo-programming. And then, automatically po sa Phoenix, nilalagay po yung language, XML language. Po. And then, direction ng text natin, left to right. Kung paano babasahin nung website, ng browser pala. Sorry, yung browser, yung ating HTML document. Ito, may metadata din dito na hindi naman natin kinakailangan pagka HTML. Pero dito, dahil requirement, yan, kasama po yan. Okay? Then po, papansin nyo, lahat po ay naka-lowercase. Ano po, dahil ang mga tags dapat ay lowercase dapat. Pero sa HTML kasi, sa normal HTML, hindi naman natin pinapansin yun kasi gumagana naman siya. Ano po, sa XHTML, pagka merong malaki, merong maliit na hindi dapat, ano po, nagbibigay na po siya ng mga errors. Sabi dito, it is necessary to have the HTML head, title, and body tags as the minimum required elements to be present in an HTML document. Ang ganda naman po sa Phoenix na ginagamit nating IDE, si Phoenix pa ay nag-adhere na sa rules. Ito, nagbibigay na po siya ng mga errors kung sakali pong kulang po yung nilagay mo. Ay input. Type. Ayan. And then, lalagay ka ng paragraph. Baka. Ayan, natin nyo, hindi po siya gumagana. Ayan po. Ayan. Unless po talaga, inayos mo yung ayun, dahil nagbibigay na siya ng mga errors. Okay? Ayan. So, ano po ba ang mga rules ng XHTML?
all XHTML tags must be closed. Po. A paired tag must always have its own closing tag. Po, sabi dito. Yan. Tama daw to. Then, mali daw to. Ano po yung mali? Wala pong nilagay na closing slash dito kay image. Wala din pong nilagay na slash dito kay BR. Ano po? Try natin. BR. Ayan, kakaroon naman. Pero dahil po XHTML, dapat laging may ganito. Okay? Then, it must always be in lowercase. Ayan po. Ayan, dapat daw lahat ng tags ay naka-lowercase. Okay? Next, attributes must be quoted. No po, strictly, dapat may quote. Ayan, P, align. Na automatic naman din pong ginagawa ng Phoenix, ano? Ayan, bawal daw po yung ganitong declaration. Dapat laging naka-quote. Ano po, line na quotation marks. Next, attribute minimization is forbidden. Ano po, sabi, ang minimize attribute kasi, for example po sa table, gawa na akong mabilis na table, saglit. One table. Then, lagyan natin ng border. Yan, isa po kasi yung example ng isang minimized attribute. So, wala ka pa kasi nilalagay, lumalabas na si border. So, tatlagyan natin lagi ng value. Okay? Ayan po. So, yun po yung ating XHTML at difference niya kay HTML.